Naranasan niyo na bang makipag-date sa nakilala niyo sa online dating app? Kung hindi pa, baka hindi niyo na naisin sa sinapit ni Grace Millane. Ilang oras lang silang nagkakilala ni Jessie Kempson at papunta na sila sa hotel. Kung mapapansin niyo sa labas, parang normal lang ang lahat at masaya silang magkasama. Pero sinong mag-aakala na ito na pala ang huling pagkakataon na makikita siya ng buhay? Tagalog Crime and Law Stories. Si Grace Millane ay nakatira sa Essex, England at ipinanganak noong 1996. Pinakabunso at merong dalawang kapatid na lalaki. Siya ay masayahin at very lively at malapit sa pamilya, isang talented at artistic na tao. Makikita sa larawan ang kanyang mga ginawa. Nakatapos siya sa university sa kursong Advertising and Marketing at bago siya magsimula ng bagong chapter ng kanyang buhay ay naisipan niyang mag-travel pagkatapos ng graduation. Si Grace ay meron ring ginito ang puso dahil bago siya umalis ng kanyang travel ay nagpagupit siya ng kanyang buhok para gawing wig or piluka at i-donate sa mga batang may sakit na cancer. October 2018, nag-travel siya papuntang Peru at sa iba pang parte ng South America. Nagpo-post siya ng updates sa social media kasama pa ang mga ibang travelers na katulad niya. November 19, 2018, ang 21-year-old na si Grace ay nakarating na sa New Zealand at pagkatapos ng 11 days ay pumunta siya sa Auckland City. Dito siya nag-check-in sa isang hostel kasama pa ang mga ibang travelers. Sabado ng gabi, December 1, 2018, umalis siya sa kanyang tinutuluyan at pumunta sa city center. Dito, nakaplano siyang tagpuin ang nakamatch niya sa online dating app na Tinder. Sa una, makikita sa text messages nila na hindi si Grace sigurado kung makikipagkita ito, pero sa kinalaunan ay nagkaayaan na lumabas at kumuha ng drinks. Makikita sa CCTV camera na nagtagpo sila sa Sky City. Dito ay napakaraming bars at restaurant, pati na rin casino. Magkasama silang pumunta sa tatlong magkakaibang bar at masayang magkasama at nag-uusap habang umiinom ng mga drinks. Sa huling bar ay makikita sa CCTV camera na nag-first move si Jessie na mahalikan si Grace at dito na sila nag-share ng kanilang first kiss. Pagkatapos, pumunta si Jessie sa bathroom at habang naghihintay si Grace ay nag-message ito sa kanyang mga kaibigan na maganda ang una nilang pagkikita at agad silang nag-click ni Jessie. Hindi natapos ang gabi ngayon, kahit ilang oras pa lang silang nagkakilala ay dumiretso sila sa hotel ng magkasama. Kinabukasan ay birthday ni Grace at lahat ng mga kapamilya at mga kaibigan nito ay bumati sa kanya. Tinatawagan rin siya sa kanyang cellphone pero walang sumasagot. Dito, nag-alala ang kanyang pamilya na hindi ito normal kay Grace dahil madalas mabilis itong rumisponde sa text or tawag. 8 o'clock ng umaga, pumasok si Jessie sa elevator ng mag-isa at hindi kasama si Grace. Dahil noong gabing magkasama sila, doon niya ginawa ang karumal-dumal na pagpatay kay Grace Millane sa pamamagitan ng pananakal. 8:07 a.m., makikitang si Jessie ay bumibili ng isang malaking suitcase sa tindahan kung saan doon niya ilalagay ang katawan ni Grace.
Makalipas ang 25 minutes, lumipat siya sa ibang tindahan para bumili ng mga gamit panglinis, nang sa ganon walang makitang ebidensya sa ginawa niyang pagpatay. Bumalik si Jessie ng hotel at lumabas muli para magrenta ng isang sasakyan. Nakakatakot ang kanyang pagkatao dahil habang nakahimlay ang patay na katawan ni Grace sa kanyang hotel ay nagawa pa nitong makipag-date muli kinabukasan. Makikita sa CCTV camera na kasama niya ang bagong babaeng nakilala niya sa online dating na Tinder at suot pa rin niya ang parehong damit kung saan yun rin ang suot niya sa pagmimit nila ni Grace. Sa pag-uusap nila ng bago niyang kadate ay napansin agad ng babae na major red flag si Jessie dahil natakot siya nang itinanong ni Jessie sa kanya kung meron siyang alam kung paano itago ang patay na katawan sa mga pulis. Sa instinct ng babae ay umalis agad ito dahil sa ginawa niya ay nailigtas niya ang kanyang buhay. Dahil walang nakakaalam sa kaisipan ni Jessie sa sinapit ni Grace ay may posibilidad ring mangyari ito sa kanya. 8:56 p.m. Pabalik na si Jessie sa kanyang apartment at may dalang spray na panglinis at vacuum cleaner para matanggal niya lahat ng trace na pwedeng gawing ebidensya sa kanya. Lumipas ang kalahating oras at pumasok si Jessie ng elevator na may dalang trolley, kung saan nakalagay ang luggages bag na una niyang binili kumakailan sa tindahan, at sa loob nito, nandun ang katawan ni Grace. Sa narentahan niyang sasakyan, doon niya sinakay ang mga luggages at naghanap siya ng lugar kung saan pwedeng itago ang katawan kung saan walang makakakita rito. Kinabukasan ng 7 o'clock ng umaga ay bumili naman siya ng shovel or panghukay at bumalik sa kanyang apartment. Pinalaban na rin niya ang mga tela at damit sa dry cleaner. Nagtapon rin siya ng isang malaking garbage bag na laman ang mga damit ni Grace. Natapos niyang gawin ng lahat at dumiretso siya sa isang car wash para linisin ang kanyang narentahang sasakyan nang sa ganon wala ring makitang ebidensya. Lumipas ang 2 araw, ang pamilya ni Grace ay namuo ang takot at pag-alala dahil hindi siya nagpo-post sa social media at hindi rin sumasagot sa tawag or text messages. December 5, 2018, nag-file na ng missing person ang tatay ni Grace na si David at lumipad ito papuntang Auckland, New Zealand. Had contact with her on Saturday the 1st of December. Extremely concerned for her welfare. Grace is a lovely, outgoing, fun-loving, family-orientated daughter. Grace has never been out of contact for this amount of time. She's usually in daily contact with either mother, myself, or 2 brothers, members of the family on social media. Finally, I would like to take this opportunity to appeal to anybody who has seen, spoken to, or come into contact with Grace over the last few days, and to come forward with any detail, no matter how small, and contact the investigation. Natrack ng mga pulis kung sino ang huling kasama ni Grace sa bar at lahat ng mga kilos nito simula ng pagtatagpo nila ni Jessie hanggang makarating sila sa hotel. 4 na araw pagkatapos ng pagpatay, December 5, 2018, 3 o'clock p.m., pumunta ang mga pulis sa apartment ni Jessie at tinanong nila sa receptionist kung nandoon ito. Hindi alam ng mga pulis na papunta na si Jessie sa apartment, pero makikita sa CCTV camera na napansin agad ni Jessie na merong mga pulis sa lobby at agad itong lumayo papalayo sa apartment. Pero ang hindi niya alam ay napansin siya ng mga pulis at agad siyang hinabol sa labas.
In-interview siya ng mga pulis at dinala sa interrogation room. Puro kasinungalingan ang kanyang mga sinabi at idinetalye. Kahit magsinungaling si Jessie sa mga pulis ay meron ng katibayan lahat ang paggalaw ni Jessie sa una at huli nilang pagsasama ni Grace. Sa napakaraming ebidensya katulad na lang ng pagbili niya ng luggage at cleaning products, ang pakikipag-date niya sa na-meet niya sa Tinder, ang pag-extend niya ng ilang araw sa hotel para linisin ang mga ebidensya, lahat ng gastos na ito ay ginamit niya ang credit card ni Grace. Na-track din ang cellphone locations na magkasama sila ni Grace at ni Jessie ay isang malaking ebidensya. December 7, 2018, sinabi ng mga pulis na mangumpisan na siya kung ano ang mga totoong nangyari. Inilahad ni Jessie na kasama nga niya si Grace ng gabing iyon at sa loob ng hotel ay nag-uusap sila sa movie na tungkol sa 50 Shades of Grey at habang nagtatalik sila, sinabi rin ni Jessie na gustong maging extreme ni Grace at gumamit ng mga bagay habang ginagawa nila iyon. Sinabi rin niya na ang natatandaan na lang niya ay nagising siya sa loob ng shower kinabukasan at wala ng buhay si Grace. Kinabahan siya at natakot dahil hindi siya makapaniwala na patay na ito, kaya inilagay na lang niya sa suitcase ang patay na katawan at itinapon ang mga gamit ni Grace sa basurahan. Alam ng mga pulis na nagsisinungaling ito, kaya tinanong muli siya ng pulis kung pinatay niya si Grace at sumagot si Jessie ng no. I was trying to shake her. I was listening to see if her breathing was coming through. And that's when I panicked because I couldn't hear. And she was remember putting Grace in the suitcase. I was just in shock the whole time. Pulling off after a reservoir into a stop zone. I went into the bush and dug a hole. Hindi naniwala ang mga pulis sa mga inilahad ni Jessie, kaya sinearch ng mga pulis ang hotel kung saan naganap ang pagpatay. Kahit gaano ito kalinis ay natrace pa rin nila ang mga bakas ng mga dugo ni Grace. Itinuro ni Jessie kung saan niya ibinaon ang katawan at mga gamit nito. Batay sa pathologist, ang autopsy na lumabas ay sinaktan niya si Grace at meron itong mga pasa sa braso at sa balikat at namatay sa pamamagitan ng 5 hanggang 10 minutong pananakal sa kanyang leeg. Kinunan rin ni Jessie ng litrato si Grace bago niya ito patayin at pagkatapos niyang mapatay. February 21, 2020, nahatulan si Jessie sa pagkakakulong ng habang buhay ng walang parol hanggang 17 years. Pagkatapos ng trial ay meron pang 2 babae na humingi ng tulong sa mga pulis na ginawa na rin sila ng masama ni Jessie na nakilala rin nila sa Tinder online dating. Napatunayan na guilty muli si Jessie at nadagdagan ng 11 years ang kanyang pagkakabilanggo. Nagsalitang muli ang ama ni Grace pagkatapos ng mahatulan na guilty si Jessie Kempson. Mababakas sa mukha ng mga magulang ni Grace ang lungkot at tinagpis na sinapit ng kanilang anak. Will be welcomed by every member of the Boleyn family and friends of Grace. It will not reduce the pain, the suffering that we've had to endure for over the past year. Can't see it. Grace was taken away from us in the most brutal fashion a year ago, and our lives have been, and family have been ripped apart. This will be with us for the rest of our lives. Grace was a beautiful, talented, loving daughter. Grace was our sunshine.